Yo, what's up guys? This is me, I'm back. So, pag-usapan lamang po natin itong si Romualdez dahil meron pong breaking news ngayon. Okay, mga sanggay, eto nga po, mayroon pong lumutang na impormasyon patungkol po kay Romualdez at atin po itong tatalakayin. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa dumadaming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Pag-usapan po natin, mga sangkay, itong si Romualdez ngayon. Kasi mayroon pong update. Eto. Si Romualdez daw ay hindi po makaka-attend sa hearing na nakaset na po sa October 22. Ayan po. Former House Speaker Martin Romualdez has requested the ICI that his hearing originally set on October 22 be postponed to undergo a medical procedure based on an advisory sent by the commission to reporters. Ano kaya sunod yan, mga sangkay? Baka sa susunod, may nakalagay na po yan sa leeg. Diba ganun? Ewan ko ba, mga sangkay, yung mga politicians. Ito po yung ano nila lagi. Ito po yung reason nila. Kapag ka mayroong, halimbawa, nadidiin po sila sa isang kaso, tapos mga sangkay, may pagpapatawag sa kanila para makalusot sila sa investigasyon, nagkakasakit. Bigla pong nakaupo na lang sa wheelchair. O di kaya naman mayroon na pong naalala ko mga sangkay, si Gloria dati, di ba? Sino pa ba? Si Bong Revilla. Kung sino-sino pa dyan ng mga nakasuhan mga sangkay. Di ba lagi pong ganun? May mga kung anong nakalagay sa leeg. O di kaya naka-wheelchair na. Pambihira mga sangkay. Eto anong date pa lang ngayon? October 22 pa yan eh. Pero sinabi na dito na may medical procedure. Anong medical yan? Ako mga sangkay, hindi ko naman sinasabi na guilty na dito si Martin Romualdez. Ang gusto lamang po natin malaman, mga sangkay, na kailangan pong harapin niya ito. Kasi para po magkaalaman na kung meron po siyang kinalaman dito. May iba nga po nagsasabi na ang posibleng pinaka-eyewitness talaga laban kay Romualdez ay itong si Zaldico. So, po pwedeng maglaglagan yan mga sangkay. At nasabi na po ng ating presidente yan na wala po siyang sisinuhin. Kakampi man, kaalyado man o hindi kaalyado, once na ikaw ay involved, kailangan mong managot. Ano itong medical procedure? Baka man naman may impormasyon dito. Wait lang. Ito. Mayroon din po ditong breaking news ang GMA. Tingnan natin yung report. Baka mayroon tayo makakita dito. The panel that President Ferdinand Marcos Jr. created to investigate corruption in flood control and other infrastructure projects can issue subpoenas but does not have the power to cite people in contempt. Yun din po yung problema mga sangkay sa ICI. Dapat, mabigyan po ito sila ng kapangyarihan para mag-cite in contempt sa mga taong pinapatawag. Kita nyo? O hindi na ako pupunta. Anong magagawa dyan ng ICI? Di ba? Anong po pwede nilang gawin dyan? Hindi ako pupunta. Yung may mga iba nga dyan, di ba? Yung mga mas mahal si Romualdez kaysa kay BBM, kung makapagtanggol, wagas. Yung presidente nga natin, nagsalita na, wala sang sisinuhin dito sasantuhin. Kahit pa yung pinsan niya, kung involved si Romualdez.
Guys, tandaan nyo, wala pa namang ebidensya. Walang ebidensya. Pero, madali lang pong mag-isip, mga sangkay, kung sino siya at that time. Siya po yung speaker. Walang evidence. Pero, panigurado, may hawak yung ICI. Tingin ko dito may hawak talaga yung ICI na kinabahan si Romualdez. So, ano kayang sakit yan? Malala kaya yung sakit ni former Speaker Martin Romualdez? Kasi may medical procedure daw na gagawin eh. Ito, dito sa GMA, tingnan po natin. Baka mayroon pong impormasyon dito. Mahirap tong ginagawa ng ICI. Mambira, di pupunta. Ganun lang, hindi siya pupunta. Ayan Hosaka said the ICI has scheduled another hearing with Romualdez for Wednesday. It will be the second time the legislator will appear before the commission. Okay. So, ayon po dito, sa October 22, ayan. Ano to ang gulo eh. Former House Speaker Romualdez has requested the Independent Commission for Infrastructure that his hearing originally set on October 22 be postponed. So, nag-request. Ito pala yun, mga sangkay. So, originally, yun talaga, October 22. So, hiniling na ma-postpone. Why? So, anong meron? Ito, basahin po natin yung komento. Siyempre, mga kababayan po natin, mag-aalburuto na naman. Siyempre, approve yan dahil His Excellency Martin Luther King. He is commanding the ICI to postpone, siyempre, for medical procedure, biglaan at need niya neck brace and wheelchair. Duplicating what the other congressman doing. It's always the medical procedure emergency card. Lulusot na naman Pero, ito lang mga sangkay. Kapag pinalusot nila si Romualdez dito, hahabulin po talaga sila ng kaumbayan. Kailangan pong makita, kailangan matingnan talaga si Romualdez kung marahil yung iba, 90% naniniwalang involved si Romualdez. Ako naman, I'm not saying na involved siya dito. Pero, malaki ang posibilidad. Kasi siya po yung speaker. At ito nga po, nagsalita po yung DOJ. Kasi nga po, sinasabi ng iba, na si Martin Romualdez daw, ito yung pinapakalat ng mga DDS Sobrang nakakatawa na lang yung mga pinaggagawa ng mga lokong to Sabi nila, itong si Romualdez daw ay gagawing state witness. Hindi talaga sila nag-iisip. Hindi sila marunong mag-research. Hindi sila marunong manap ng totoong information. Anong sabi ng DOJ? Ayon po dito, mariing itinanggi ng Department of Justice ang mga ulat na umano'y ikinukonsidera si dating House Speaker Martin Romualdez bilang state witness. Ano kayo ngayon? Diba? So, uulitin ko, walang mangyayaring ganon tungkol kay Romualdez na gagawing state witness. Kasi nga po siya yung speaker Paano mo gagawin yun? Ganito lang yan I'm not saying na si Romualdez talaga yung na dito. Guilty na. Pero ganito lang yan. Halimbawa na lang, sa isang sindikato na nahuli, nasa kote yung buong sindikato kasama yung big boss. Sino ba yung kukuning witness diyan? Hindi po ba yung mga tauhan? Hindi yung big boss.
Ang sobrang weird nun, kung ang leader ng isang sindikato ang sasabihin, ako na ang magiging witness. Di ba sobrang nakakatawa yun? So, ito mga sangkay, uulitin ko, hindi po siya magiging state witness. Kasi kapag nangyari yun, masisira po talaga si PBBM. So, malabo po yan mga sangkay. Well, abangan po natin ang susunod na update dyan. Pero ang tanong, ano ba ang sakit ni Romualdez? Delikado ba yan? At pinakansela ang kanyang, humihiling ng kanselasyon muna or postponement ng kanyang hearing sa ICI. Ano sa tingin nyo? Palusot ba yan? Comment down below mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.